Purihin po ang ating Panginoon sa gabing ito sa ating pong MCBC Prayer Meeting Online. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga Dabarkads, kapamilya, kapuso sa MCBC at maging sa ating pong mga daughter churches sa Sitio, San Jose, sa Hillside at sa Vessels of Glory. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan, mga kapamilya, kapuso. Salamat po this wonderful opportunity na muli ako ang magbibigay ng mensahe sa gabing ito sa ating pong prayer meeting. Ang ating pong title sa gabing ito na ating pong pagbubulay-bulayan ay ang the True Disciples of the Lord Jesus Christ. At ito po ay matatagpuan sa John chapter 8 verse 30 to 31. At ating pong basahin ito sa ating pong gawain sa gabing ito. Sabi po sa New King James Version, sa John chapter 8, verse 30 to 32, as he spoke these words, many believed in him. Then Jesus said to those Jews who believe in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 30 to 32. Sa wikang Tagalog naman po, sa magandang balita, ito po ang sinasabi. Maraming nakarinig dito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Juan 8, versikulo 30 hanggang 32. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Ang ating pong topic, the true disciples of the Lord Jesus Christ. Kung meron tinatawag na true disciples, meron ding false disciples. So, ang tanong, are you a true disciples of the Lord Jesus Christ? At ito po'y ating masasagot after ng ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapamilya, kapuso, yung word na disciples ay ito po ay minention sa New Testament ng more than 200 times na binanggit po dito sa New Testament. Samantala yung word na disciples sa Old Testament, isang beses lang po. At ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 8 verse 16. At ang sabi po rito ni Isaiah, ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. So yung word na disciples ay meaning to say alagad o learner o follower or makita po natin dito imitator, no? Kung ini-imitate niya yung nag-disciple sa kanya o yung nagme-mentor sa kanya. Samantala yung word na Christians naman, kung ang disciples ay minention sa New Testament na more than 200 times, ang word na Christians naman ay minention na 3 times only sa New Testament. At ito po'y matatagpo natin sa Acts chapter 11, verse 26, na kung saan doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo. At ito po ay matatagpuan din po natin sa Acts chapter 26, verse 28, na kung saan sinabi ni Haring Agrippa kay Pablo, and I quote, sa palagay mo ba'y mahikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko o maging katulad ni Pablo. Maliban sa mga tanikalang ito, kasi siya po ay inarrest ko, so may tanikala po siya, may chain. Mga Gawa 26 verse 28. And then yung pangatlo po ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Sabi po rito, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo.
So makita po natin dito yung word na Christian ay 3 beses lamang po binanggit sa New Testament. Samantalang ang word na disciples ay more than 200 times. Yung mga apostle po, nung una, tinatawag silang mga disciples na ating Panginoon. Ginawa po silang apostle sapagkat very special yung kanilang role. Dahil yung time na yun, kasama po nila ang ating Kristo within 3 days. Kaya tinawag silang mga apostles na kung saan very special yung position nila kasi kasama nila ang ating Kristo. Pero ngayon po, wala na po mga apostle ngayon. Kasi wala na si Lord, no? Hindi na po natin kasama. No? By the Spirit of God na lamang po. Kaya tayo ay tinatawag na mga disciples. So, makita po natin dito na tayo po ay hindi tinawag na mga Kristiyano. Although maganda rin po kasi pag sinabing Christian, you bear the name of Christ. At kung tatanggalin po yung word na Christ sa Christian, ang matitirang mo doon ay I-A-N. Ibig sabihin, I am nothing. Kaya kung wala ka kay Kristo, wala kang kabuluhan, wala kang silbi. Kaya importante talaga na tayo po ay magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. So, makita po natin dito na talagang dapat tayo ay maging disciples ng ating Panginoon. Kasi meron po akong ibabahagi sa inyo, more than 200 words po yun na mention sa New Testament ng disciple. Pero dalawa lang po yung aking pong ibabahagi sa inyo para mas lalo po natin maintindihan kung paano po maging alagad ni Kristo at ano ang basihan at standard ng Panginoon para sa pagiging alagad ng kanyang mga anak. Sabi po sa Luke chapter 14, verse 27, sabi po rito, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus, no, at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. So meron pong standard ng ating Panginoon. May qualification. Unang-una, para maging isa kang alagad ng ating Panginoon, kailangan pasanin mo ang inyong cross. Hindi yung cross na per se na literal na cross na dinala na ating Panginoon, kundi yung cross na binibigay sa atin ng Panginoon. Maring ito ay pagsubo, maring ito ay mga gawain, no? sa gawain, o maring ito po ay mission natin, at o maring ito ay mga problema o mga trials o mga temptations sa buhay na dapat nating pasanin, no? At para ipakilala natin na talagang tayo po ay mga alagad ng ating Panginoon. Kasi talagang we are called to suffer eh. Talagang yun po ang sinabi ng 1 Peter na hindi lang po tayo ay maging alagad ng Panginoon, kundi tayo po ay dapat mag-suffer di katulad ng ating Panginoon Kristo. At pangalawa po, hindi lang dapat pasinin natin ang cross natin, kundi sumunod po tayo sa ating Panginoon. So, sa dalawang qualification, tayo po ba ay talagang alagad, tunay na alagad ng Panginoon? Pinapasan ba natin yung mga cross po natin, mga problema, mga pagsubok, mga sularing, yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay? At tayo po ba ay sumusunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga aral? And then pangalawa, dito po ay matagpo natin sa Great Commission. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 11 28 verse 19. Sabi po ito, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon o ng sanlibutan. So makita po natin dito na meron po tatlong pinapagawa sa atin ng Panginoon bilang mga alagad niya. No? Unang-una, humayo po tayo. Yan po ang pinapagawa. Humayo tayo, ipangaral natin ang salita ng Diyos at gawin nating mga alagad ang mga tao ni Kristo. Yan, alagad ni Kristo yung mga tao na ating pong dapat sisiran. Pangalawa, bautismuhan po natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kasi ito po ang unang pagsunod ng mga taong nakakilala kay Kristo.
At pag sila'y sumunod kay Kristo, tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, dapat sila ay mabautismuhan. At pangatlo, turuan natin sila na sumunod sa lahat ng iniuutos ni Jesus sa kanila. Kaya meron po tayong mga Bible studies, meron po tayong mga worship service, meron po tayong mga cell group, meron po tayong mga core group, meron po tayong mga discipleship upang ituro natin yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad. At pag ito po ay ating tinutupad, tunay nga po na makikilala nila na tayo tunay na alagad ng ating Panginoon. At ang pangako naman ng Panginoon ko, tayo po ay hahayop at gagawin nating mga alagad ang mga bansa katulad ni Kristo, ay sabi po niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng salibutan. Yung presence ng ating Panginoon ay ating po maasahan. Although yung physical presence ay naranasan lamang po ng 12 apostol. Kaya tinawag silang apostol. Kasi yung personal presence ng bodily presence na ating Panginoon, kasama nila. Pero ngayon, kasama pa rin natin ang Panginoon. Pero hindi na siya bodily presence, kundi in spiritual presence na po siya. Kasama natin, no? By the Spirit of God and through our hearts and through our mind, kasama natin. Habang tayo po ay nag-evangelize, nag-share ng gospel, nag-disciple, kasama po natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang tanong, tayo po ba ay tunay na alagad ni Kristo o huwad na alagad ni Kristo? Paano nga ba tayo magiging alagad ni Kristo? Dito po sa ating pong binasa, sa chapter 8 ng John, mula 30 hanggang 31, ay makita po natin yung tatlong bagay para tayo po ay tunay na maging alagad ni Kristo. Tunay, hindi huwad. Unang-una, kailangan tayo po ay manampalataya kay Kristo. Sabi po sa verse 13, maraming nakarinig dito ang naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay ng mga alagad ko. So, una-una, dapat tayo po maniwala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang talaga ang ating Panginoon. Siya lamang talaga ang ating Master. Siya lamang po talaga ang ating tagapagligtas. Wala na pong iba. Kasi sinabi po sa Acts 16 verse 31, sinabi po na nila Pedro at ng mga alagad ng Panginoon doon sa guard na humuli sa kanila. Ano ang aking gagawin? Kaya sabi nila Pablo, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So manampalataya po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kanyang salita. Manalig po tayo na kung sinabi niya ito, ating pong tuparin at ating pong isagawa. Pangalawa, upang tayo po ay tunay po na maging alagad ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo manampalataya sa kanya, ay wala po tayong Christian experience, wala po tayong regeneration. Kaya importante talaga na tayo po ay manampalataya sa ating Jesucristo. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung ito po ay ating isasagawa, tayo po ay magiging alagad ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi po sa verse 31, sabi po rito, maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So una-una, manampalataya po tayo kay Jesucristo para tayo po'y maging tunay na alagad ni Kristo. Pangalawa, manatili po tayo sa Kanyang salita. Talagang ito namin po ang sinabi ng Panginoon sa John 15 verse 47. 4 and 7. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. So pangalawa, ay una, manampalataya po tayo sa ating Jesucristo. Pangalawa, manatili po tayo sa kanyang salita. Bakit? Kailangan tayo ay manatili sa kanyang salita upang tayo po ay magbunga, no?
magkaroon tayo ng fruit of the Spirit at magbunga po tayo sa ating pong sa ating spiritual na pamuhay. At hindi lang po yun, may pangako ang Panginoon kung tayo po yung mananatili sa Kanya at mananatili tayo sa Kanyang salita, anuman ang ating hilingin sa pangalan niya, ipagkakalob niya sa atin. May karampatang promise talaga kung tayo po ay manatili sa Kanyang banal na salita. And then yung pangatlo, makita po natin dito, yung una, kailangan manampalataya tayo kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Pangalawa, manatili po tayo sa Kanyang salita upang tayo po'y magbunga at tayo po ay lahat ng ating pangailangan ay Kanyang ipagkakalob. At ang pangatlo ay mapapalaya tayo sa mga katotohanan. Makikita po natin, malalaman po natin ang lahat ng mga katotohanan mula sa Kanyang salita upang sa pamamagitan nito, tayo po ay mababago. Yan. Yung ating buhay, yung ating pananaw, yung ating prinsipyo, yung ating heart, mababago ng Panginoon. Yung ating lumang pagkatao ay babaguhin ng Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 15 verse 7, those who are in Christ, He is a new creation. So po rin ang ating Panginoon. At dahil po, pag tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So yun po ang gusto ng Panginoon sa atin bilang mga Kanyang alagad. Unang-una, manampalataya po tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo. Wala nang iba na ating pong ikaligtas. Pangalawa, manatili po tayo sa Kanyang salita upang tayo po'y magbunga at maggamit ng Panginoon to be a channel blessing sa maraming tao. At hindi lang po yun, kung tayo po'y manatili sa Kanyang salita, anuman ang ating pangangailangan, anuman ang ating mga prayer request, ipagkakalob ng ating Panginoon. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon sa John 15 verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you that you should go and bear much fruit, and that your fruit should remain. Dapat tayo mabunga. And whatever you ask to the Father in my name, I will give it to you. So yun po ang pangako ng Panginoon. Kung tayo po ay manatili kay Jesucristo, manatili po tayo sa Kanyang salita, tayo po ay lalago sa ating panampalataya, at anuman ang ating mga pangailangan, anuman ang ating pong mga problema, tunay po na tayo'y gagabayan at pagkapanain ng ating Panginoon. And then, hindi lang po yung pangatlo, tayo po ay makikilala natin at malalaman natin ang katotohanan. Dahil pag nalaman po natin ang lahat ng katotohanan mula sa Kanyang salita, tayo po ay magagamit ng Panginoon to disciple many people. At tayo magagamit ng Panginoon to be His mighty instrument to be a blessing sa maraming tao, lalo po sa mundong ito at sa ating komunidad. Because tayo po ay pwede na mag-disciple dahil marami na po tayong natutunan. Kaya po rin ang ating Panginoon at naway patuloy po tayong palaguin ang ating Panginoon sa ating panampalataya sa Kanyang salita upang tayo po ay matutong mag-alaga at mag-disciples ng mga alagad ng ating Panginoon. So ang tanong, tayo po ba ay tunay na alagad ng ating Panginoon Kristo o mga huwad na alagad ni Kristo? Pag ang mga huwad po ay talagang hindi sumusunod sa Kanyang salita, yung mga tunay na alagad ng ating Panginoon, yun ang tumutupad sa salita ng ating Panginoon. Kaya talagang napakabuti na ang ating Panginoon. Sabi nga po sa James, not only hearers but doers of the word of God. Naway tayo po'y patuloy na pagpalain ng Panginoon at naway marami po tayong natutunan sa ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Are you a true disciples of the Lord Jesus Christ? Hoy, gising! Tayo po ay mag-disciple na po para lalo po tayong pagpalain ng ating Panginoon at lumago po tayo sa ating pong spiritual na pamumuhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Diyos mabulos. Shalom. Dadako na po tayo sa ating panalangin. Purihin po ang ating Panginoon.